dugo. Paano kung ng mga panloob? Bakit parang ayaw na rin pag-usap ng mga kailan? Sa pagkakalaga. Mga kabataan, huwag mag-alala. Bakit ang daming buhok sa katawan? Bakit nakasuot ng mahahabang mangga sa isang napakainit na araw? Hindi mainit. Pwede bang ahitin ito? Dadami ba ito kung ahitin ko ito? Mukhang pamilyar ba ang mga eksenang ito? Huwag mag-alala. Normal lang ang lahat ng ito. Ngayon, pag-usapan natin ang tungkol sa buhok. Sa 12 tanong, hindi ba ako magiging hairy monster? Sa panahon ng puberty, parang nag-activate na ang growth accelerator ng ating body. At ang hormones ang nasa likod ng lahat ng ito. Nagbigay siya ng utos upang at magsimulang tumubo ng body hair. Ang body hair ay makapal at itim na buhok. Ito ang pumapalit sa mga baby hair na manipis at malambot ng bata pa. Lumalabas ito sa ilalim ng kilikili, mga binti, at pribadong binti. Lalabas din ito sa braso at mukha. Sa mga lalaki, ang hormones ay makapabilis ng pagkain ng buhok sa mukha, dibdib, binti, at ibang bahagi at maaari sa buong ng balbas. Kadalasan, ito ay nariyan sa kilikili, puwit at pribadong bahagi. Ang kulay ng buhok ay nagiging mas madilim at tinanay. Ngunit, ang mga pagbabagong ito ay talagang normal. Ipinapakita ito na unti-unting nagiging mature ang ilong katawan, unti-unting umaakyat sa mundo ng mga adult. Walang dahilan para mag-alala. At saka, ang mga buhok na ito ay mga tagapagtanggol ng katawan. Ang buhok sa ilalim ng kilikili ay nakakatulong upang bawasan ang alitan sa pagitan ng mga balat, lalo na kapag nag-ehersisyo, kaya mas komportable ka. Ang mga buhok sa binti ay parang proteksyon ng balat upang maiwasan ang gasgas o pagkakasugat. Kaya rin itong bawasan ang pinsala ng UV rays sa balat. Ang mga buhok sa pribadong bahagi ay nagpoprotekta sa sensitibong lugar, nagpapababa ng iritasyon mula sa mga bakterya at alitan mula sa labas. Kung sa tingin mo ang dami ng buhok ay labis at gusto mo ng wax, ayos lang iyon. Ngunit, tandaan na ang balat sa panahon ng puberty ay sensitibo, kaya't dapat gamitin ang ligtas na pamamaraan. Sinasabi nilang pwede tayong gumamit ng razor o shaver para mag-ahit ng buhok. Ngunit tandaan na dapat maingat ang galaw upang maiwasan ang gasgas sa balat. Kung gagamit ka ng depilatory cream, siguraduhin subukan ito sa loob ng braso muna at tiyakin na hindi ka allergic bago gamitin. Huwag magkaroon ng wax dahil ang pagpull ng buhok ay maaaring masira sa follicle at nagdudulot pa ng pamumula o infeksyon. Tungkol naman sa pagkakaroon ng mas maraming buhok kapag nag-ahit, ito ay isang malaking maling akala. Ang pag-ahit ay nagpapahaba lamang sa ibabaw ng buhok. Kapag muling tumubo, ang dulo ng buhok ay maaaring mamukhang mas makapal. Kaya kahit mukhang dumami, hindi naman talaga nagbago ang bilang at bilis ng pagtubo ng buhok. Kung ayaw mo namang mag-wax, ayos lang din. Dahil ang pagbuhok ay hindi kailanman naging problema. Ang mahalaga ay kung paano mo ito tinitingnan. Kung gusto mo malinis, gamitin ang ligtas na paraan upang ayusin ang buhok, upang mas maging komportable ka. Kung gusto mo ng natural, yakapin ito ng may tapang bilang totoong sarili. Kung merong taong nagtitinsan tungkol sa buhok, pwede kang sumagot na may humor. Tama, tumatanda ako. Dahil ang kumpiyansa ang talagang pinakakaakit-akit. Ang puberty ay isa ng sorpresa at pagpapalala ng mga. Kaya natin ang sagot mula sa mga panahon sa pinag. Tila bawat nakaibang pagbabago ay patunay ng pagtunay. Ngunit ang tanong, pipiliin mo bang maging malinis o natural? Kaya mag-iwan sa akin sa 30 tanong tungkol sa puberty. Kung may kabataan, huwag